Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Reading for all signs. Seven of Pentacles. Matyaga ka sa kung ano man yung inaantay mo o kung ano man yung ginagawa mo. Pwedeng investment yan na inaantay mo kung kailan magkaroon ng tubo yung investment mo, no? Or person mo na inaantay mo kung kailan mag-invest sa'yo, kung kailan mag-effort na sa'yo, kung kailan magkaroon ng growth sa inyo, or kung ano man to na matyaga ka naman nag-aantay. O trabaho mo, kahit konti yung kinikita mo, or enough lang, or konti, no, hindi sa para bang kulang, no? Pero matyaga ka, sinatyagaan mo lang, ganun. Oh. Or kung meron kang inaantay, matyaga ka nag-aantay. Na dumating yun, na mangyari na yun. Ayan. Ano pa ang energy mo ngayon? Wow, the world. Merong natapos, guys. Merong nag-end. May clarification kung ano ito natapos sa buhay mo. May nag-end na cycle eh. May natapos na cycle. Ano yan? Clue or more clarification of the world here. Kung ano yung natapos niyan sa'yo, sa buhay mo. Yung powerless ka. Yung parang wala kang authority. Yun na natapos. Yung wala kang authority over your life, wala kang control sa mga nangyayari sa buhay mo na actually wala naman talagang control ang tao, 'di ba? Sa mga nangyayari sa buhay nila na, 'di ba, kadalasan. Pero yun na nga, para bang magiging ano ka na magiging strong na yung personality mo na hindi ka na mapipigilan. Alam niyo yung pag strong ka, pag determined ka, na you're willing to achieve your goals in life, na hindi ka na mahadlangan ng iba, na you have that willpower and strength of mind and conviction and determination to succeed. And yung hindi ka mamanipula ng iba, hindi ka nila masway sa gusto nila. Alam niyo yung ganon. So yun ang nag-end na, no, yung nasasway ka, napapasunod ka ng iba sa gusto nila. Kung ano yung parang nangyayari sa iyo, kung ano yung gusto nila mangyari sa buhay mo. Parang sila may control sa buhay mo. Ganon ang nangyayari. So yun ang nag-end na, no, na cycle sa buhay mo. Kasi maaaring epekto din to ng yung mga wishes o yung mga gustong mangyari ng iba sa buhay mo, yun ang dinanas mo, yun ang na-experience mo, kung ano yung gusto ng iba na mangyari sa buhay na mo, na parang sila na yung nag-control, nag-lead sa'yo, no? Sila na yung humawak, parang nawakan ka na nila sa liig, parang ganun ba? Tuwan-tuwa naman sila, di ba? Parang mga mga foolish, ay mga foolish nga talaga. Or baka mga evil yan sila. Evil. Or ano ba yung next na mangyayari sa buhay mo, kasi natapos na tong kinarify ko lang. Tanggalin ko to. Baka lalabas pa. Ano yung next na mangyayari sa buhay mo, kasi may nag-end na cycle, no? Nag-end na yung cycle na powerless ka, parang wala kang authority, nag-end na yun, no? Na parang wala kang strength, no? Nag-end na yun. Anong next na mangyari sa buhay mo niyan? Tingnan natin. Four of Swords in reverse. Hindi ka na yung matenga, guys. Yung parang stable lang na alam niyo, parang nagbe-meditate na walang ginagawa, na nirelax mo yung isip mo, yung damdamin mo, na yung na steady ka,
Yung parang wala kang pagtitake na action, o hindi ka nagtitake na action, or hindi ka nagtitake ng risk. Ayan, kasi in reverse to. Pair with this. Maging porsigido ka na, maging driven ka na ngayon. Hindi ka na magpapa-hold back ngayon. Pag meron kang gusto, aksyonan mo na agad eh. Para bang you will act rashly. You will take action agad. Ganon. Or, ang mga mangyayari sa buhay mo, no, hindi na siya maging kung ano na yung mangyayari sa buhay mo. Hindi na matenga, o yung parang steady, stagnant, o yung parang nagkaroon ng pause. Hindi na ganun. There's movement na. O maybe merong person na mag-take na action sa'yo. Hindi na tenga nga yung buhay mo eh. Yung mga mangyayari sa love life mo, siguro kung saan man na area ng buhay mo. Hindi na matitenga. Ayun o. Kasi in reverse na to. And there's Knight of Swords. There's movement na. There's action. Magkakaroon na ng galaw, no? Movement, fast movement, or mabilis pa nga to eh, kasi may horse dito eh. Baka may mag-pursue sa'yo na someone na hindi na siya magpapitex-petex pa. Yan ang mangyayari. So ano pa? Ang next na mangyayari sa buhay mo? Ano ang next na mangyayari sa'yo? O sa buhay mo? Magiging positive na. Kasi color yellow. Maging passionate ka na din. Maging, full of desire ka to achieve your goal. To have what you want. To do what you want. You're passionate. You're driven. You're fiery. You have a strong desire to achieve something, to have something, to have what you want, to get what you want. Parang umaapoy ka, no? Parang napaka-confident pati ng aura mo. Yun ang next na mangyayari sa'yo. Or maybe may mag-offer sa'yo ng rose, or pwedeng sumisimbolo ng love offer, no? Or may manligaw sa'yo kung babae ka. Maging active na yung buhay mo. Hindi na stagnant. Maging active na active. Maging energetic ka na. Hindi ka na lang uupo sa isang tabi o yung parang alam mo yung matamlay na parang gusto na lang ay mag-relax at yung magkaroon ng peace of mind na kahit walang na-achieve ay okay lang, basta tahimik lang buhay, pero maging passionate ka na. Yun na yung mangyayari sa'yo. Parang a new cycle na yung sisimulan mo. Bakit ka pinadaan sa ganyan na parang na-stagnant ka? Maybe may lesson ka makukuha dyan. Or else ay binago ka. Or may kailangan kang matutunan dyan. Kailangan mong pagdaanan yan. Pwedeng part ng divine plan yan. Pwedeng ganon. Ano pa ang next na mangyayari sa'yo? Guys. Magician. Isa lang. The Magician. Magiging capable ka na. Powerful. Intuitive. Or mas lalong lalakas yung intuition mo. Magkakaroon ka na ng complete tools. Lahat ng tools ay meron ka na possible na magawa mo yung imposible na
magawa mo dati. Parang ganun, maging possible na siya. Na wala nang imposible. Na ma-manifest mo in reality. Na kunwari yung pinapangarap mong buhay, na yumaman ka. So, you can make things possible na. Na parang kung sa isip mo dati o maybe lately o ngayon ay imposible na mangyari yun sa buhay mo, lalo kung matinding hirap at pagsubok at challenges, no, ayun na pagsubok nga, o yung mga matinding mga pang-atake yung dinanas mo sa buhay na na parang ang tingin mo ay imposible na maging maganda yung buhay mo o magkaroon ka pa ng masarap at magandang buhay o komportableng buhay dahil sa mga dinanas mo. Ngayon ay possible na siya na mamuhay ka ng gusto mong buhay kasi kompleto na yung tools mo. So, nasa iyo na yun kung paano mo gagamitin yung tools mo na yan. Yan. Magiging manifestor ka na. Kunwari, gusto mong magtayo ng negosyo, magkakaroon ka ng capital niyan. Parang may magpo-provide o maybe hanap ng paraan yung kalangitan yan. Magtutulungan ka nila na magkaroon ka ng capital, di ba? Para makapag-put up ka ng negosyo, tutulungan ka nila. May mga darating na tao na tutulong sa'yo, di ba? O kaya ay gusto mong umasenso, gumanda ang buhay mo, o makilala ka, ma-recognize ka sa talents mo, sa abilidad mo, sa skill mo, yung ganun. Paano pa? Kung gusto mo ng masaya at abundanting buhay, kumpletong buhay, that is possible na. Magagawa mo na yan kasi kumpleto na yung tools mo. Ayan. You will be a manifestor na. Ano pa? Ang message ng angels for you. Daughter. The answer to your question involves your daughter. Baka may anak ka na babae. Kasama daw yan sa sagot sa katanungan mo. Kung wala pa, hindi magkakaanak ng babae. Yun yung sagot sa katanungan mo pag nagkaanak ka ng babae. Ano ang next na mangyayari sa love life mo? Tingnan natin. Mawala na yung mga humaharang sa love life mo. Between the two of you, ng person mo. Yung mga humadlang, yung mga humaharang sa inyo ng the one for you. Kung merong nakatadhana sa'yo, o someone na divinely guided yung inyong connection, or new person man or past person, no? Kung mayroong mga humaharang, mawala na daw yan, no? Yung mga humaharang na yan, yung mga humadlang dyan. Sino ba yung person na yan or kung may person ka na defensive sa'yo, hindi na siya maging defensive. So, either dun sa nabanggit ko, ano ang energy ng person na makakatuluyan mo? Upright ba to? Parang palang pa yun. I just want to make sure. Hindi. Ano siya, hindi siya ganun ka-brave right now with the color red. Hindi siya ganun ka-passionate. Hindi siya ganun ka-excited na mag-take ng action. O umpisahan ko ano man yung gusto niya umpisahan. Kulang siya sa energy. Kulang siya sa pagiging active. Kulang siya sa vitality. Wala siyang idea ngayon or hindi siya nag-iisip ng idea o yung alam niya nag-iisip na mag-take ng action. Sa ngayon, ganyan yung kanyang energy ng tao na yan. So, new person or past person na dahil hindi ko naman kinlarify kung new person or past person. Sino ang
magme-message sa'yo soon. Kasi mawawala na daw yan eh. Yung humahadlang sa inyo. Sa love life mo, yung mga humaharang, yung mga nagbo-block, na dumating yung right person for you, yung the one, o ang magkabalikan kayo ng past person mo, kung you are meant to be together, no? Yung ganun. Or yung the one for you, kumbaga. Ito, si Three of Pentacles. Yan ang darating sa na person, si Three of Pentacles. Nare-recognize to siya sa mga ginagawa niya, or this person works in a team, no? They work as a team. Parang may collaboration ba, ano, at may pagtutulungan. Yan, meron silang ginagawa na team sila. Or kung saan man magaling tong person mo na to, nakikitaan siya ng galing, na magaling siya. Na-recognize siya, yung galing niya, yung talento niya, o yung abilidad niya, o skill niya, di ba? Parang nagkakaroon with the number 3, Jupiter energy and Pentacle. Parang nagkakaroon ng expansion. Pagdating sa kanyang career or kapirahan, pwede din. With the 3 ha, Jupiter energy and Pentacle. So ano pa? Ang tungkol kay 3 of Pentacles na yan, na mag-pursue sa'yo o mag-message sa'yo. Ay. 3 of Cups. Gusto nito, dinidesire niya makipag-reunite sa iyo. Dinidesire niya na makipag-reunite sa iyo. Siya ba itong 7 of Wands na yan in reverse? Ay. Hindi. Siya ba itong Page of Wands na yan in reverse? Siya ba yan? Siya yan. Siya yan na parang nagja-juggling siya. That's why in reverse itong Page of Wands na to, di ba? Ayan o, nagja-juggling, nagdadalang isip, parang hindi sure. Parang pina-juggling ba? Alam niyo pag nag-juggling yung isang tao, guys? Merong outside influences yan ng influence or ng influensya sa isip niya eh. Sa decision niya. Pwedeng palipadhangin ng iba. Pwedeng pwedeng kung ano man yung ginagawa na schemes ng iba, kung ano man, no? Pwedeng, kasi ngayon, madaming witchcraft kasi ngayon, pwede na-influensyan yung person mo na yun eh. Madaming gumagawa ng witchcraft, iba-ibang klase, di ba? So, baka na-influensyan to, that's why nagja-juggling. Alam niyo yung parang black yung thought niya. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Or hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya, hindi niya alam kung ano yung decision niya, kung ano yung gagawin niya. Parang blocked yung isipan niya, o maybe clouded yung isipan niya. That's why nagja-juggling yan siya. That's why para bang walang focus yan sa kung ano yung next niya gagawin, kung ano yung pipiliin niya talaga, kung ano yung gagawin niya talaga. Parang napatingga tuloy siya. Hindi siya makapag-take na action, hindi niya tuloy ma-pursue yung isang bagay dahil may nagpapa-juggling sa kanya. O kunwari, hindi kanya ma-pursue pa dahil sa may nagpapa-juggling sa kanya. So, ganyan yung situation niya ngayon. No? Itong 2 of Pentacles na to. Gusto mo makipag-reunite sa'yo sa past person? Ano feelings yun sa'yo? Upright ba yung Ace of Wands? Upright naman pala eh. Ayan o, full of, parang alam niyo yung parang pinupush talaga. So, full of desire na, makipag-reunite sa'yo. Talagang dinidesire niya na makipag-reunite sa'yo, na mag-take siya ng action. Pero may energy or outside influences na nagpapajuggling sa kanya na parang nadidistract siya. Nawala siya sa focus niyan. Parang ano to? Pinaglalaroan ba tong person mo na to? May naglalaro ba dyan? Meron kasi, parang challenge siya, pinaglalaruan siya. Hinaharangan nga kasi, may humaharang. May parang gusto makipag-agawan sa person mo. Yan ang gumagawa ng deceit yan sa person mo eh.
Meron, oh. Ano, may gusto ba yan sa'yo yung nakipag-agawan dyan sa person mo na yan? O yung, hindi. Ay, sa'yo pala. May gusto ba sa'yo yung nakipag-agawan dyan sa person mo? Wala. Wala. Nainggit lang sila sa person mo at sa'yo. Naiinggit lang sila. Naiinggit pag nag-invest yung person mo sa'yo. Mga tao siguro yan. Mga tao ba yan? Yung naiinggit na yan? Ay, hindi. Ano yun? Mga elemento? Let's see. Mga elemento yan. Mga elemento. Minsan akalain mo na yung mga nakatake sa'yo minsan. Ganun sa akin dito. Minsan akalain ko. Pero meron talagang tao sa tingin ko. Meron talaga. Meron lumalabas na tao talaga. Pagdating sa akin na meron talaga. Marami din. Kasi yung inggit nila, pinapairal nila eh. At yung, alam niyo, insecurities. Ako, hindi naman ako nangyayari sa buhay nila. No? Kung masinso sila, wala naman pakialam sa buhay nila. No? Pero alam niyo kasi may mga ganun tao na pinapairal yung inggit nila, insecurities na ayaw nilang masapawal, ayaw nilang nagsisikap yung iba, ayaw nilang maging masaya yung iba. May mga ganun tao. No? Pag mga ganito guys, mga ano to mga gustong makipag-challenge, gustong makipag-compete sa person mo, mga elemento to. Minsan nga pagdating sa mga ganong bagay, no, sa mga ganong, yung mga elementals na yan, akala mo yung mga nang-atake sa'yo minsan ay tao. Pero sila pala, kasi hindi mo naman yan sila makikita eh. Mga ano kasi yan sila, mga fallen angels din ata yan sila guys eh. Mga nature spirit. Mga fallen angels na yan pero sa nature sila. Mga iba yung fallen angels na nasa impyerno. Mga ano na yun, mga parang monstrous na yun. Ewan ko kung fallen angel nga ba talaga yan sila. Yun ang sabi fallen angel yung mga yan. Pero kayo nang bahala dyan kung ano ba talaga yung elemental. May elemento yan, parang mga demonyo din yan sila eh. Pero iba na yung demons kasi kaluluwa na lang ng Nephilims yung mga yun. Ayan. Mahirap mag-explain pag kulang, alam ko sa mga ganyang bagay. Paus kasi ako guys. Wait lang. Mga elemento. Pero tingnan yung person mo at gustong mag-take na action sa'yo. Pinipigilan nila yun, naharangan nila, pero mawawala na yan sila. Mawala na yung mga humaharang na yan sa person mo, sa inyo. So that you will be together. Kung gustong-gusto ng person mo din makipag-usap sa'yo with the 3 of Pentacles and the 3 of Cups, ayan para mag-reunite kayong dalawa. Gusto nyo makipag-usap sa'yo, may magtulungan kayong dalawa, alam nyo may maayos yung pag-usap nyo na magkasundo kayong dalawa para magkaroon na ng reunion sa inyong dalawa. Ayan. So, wala nang imposible, hindi na imposible, no, na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa ng ex mo na yan o ng past person mo na yan. Kasi, kompleto na yung tools mo. Ano ang iniisip ng person mo na to ngayon? Iniisip ka ba nito ngayon, ng person mo na yan? Ito pala yung kanyang main energy, 3 of Pentacles. Oo, iniisip ka niya ngayon. At ito yung iniisip niya, yung magkaroon ng union sa inyo. Parang tinamaan talaga siya ni Cupido guys, may araw pa dito.
na fall in love siya sa'yo, ikaw lang talagang gusto niya. No? Pag iniisip ko niya, ikaw lang talaga ang gusto niya. Ikaw talaga ang choice niya na maging partner, na makasama sa buhay, na makapiling, na gusto niyang magkaroon ng union o makasal kayo, mga ganun ba. So, ayan. And iniisip niya na talagang merong deep soul connection, no, sa inyong dalawa. Na it's so deep and divinely guided. Kasi the Lover's card yan eh. Madami bang angels ang tumutulong sa inyo para ma-unite kayo? O pwede din may mga angels ba? 50-50. Upright ba to? Ibig sabihin, oo. Kasi ano naman talaga to eh. With the judgment, may mga tumutulong sa inyo na angels. Madami, no? Madami daw ang angels na tumutulong sa inyo kasi this is divinely guided naman talaga na connection at judgment. Parang tinutulungan din kayo ma-awaken ba? At ina-align kayo niyan. Maaring kung mayroong mga ups and down, o on and off sa connection nyo, or parang it's so challenging, or mahirap, pwedeng ganon. Ay pwedeng dumadaan kayo sa divine plan. Ganon. That's why madaming angels ang tumutulong sa inyo para mag-offer na siguro itong person mo ng cup of love, o both of you ay willing na, no, na magsama. O tinutulungan nila para ma-awaken itong person mo. Tinutulungan nila, pati ikaw din, syempre. Para hindi, tinutulungan ng mga angels yung person mo para hindi siya mag-juggling, para hindi siya malito, hindi siya ma-distract, kasi mayroong mga nandi-distract. Alam nyo guys, sa mundong to, there is forces of evil and forces of light, no? Forces ng kalangitan and forces of fallen angels or forces of devils, no? Ganon. Yung si Daniel nga eh, parang na-delay yung mensahe ng God sa kanya, no? Kasi pinasindan siya ng message ng God through kay Angel Gabriel, kasi yun ang messenger talaga. Yan ang palaging nag-appear o ma-appear sa Biblia, na yan ang dadala ng messages, no, sa mga may mga mission, sa may mga purpose, na mga mensahe, ganyan. Na-delay daw ng mga ilang days yun. Kasi narangan ng Prince of Persia, na demonyo daw yun. Ano yun? Entity yun siya. Entity, ano yun? Entity. Parang mga evil entity. Katulad ng mga siya, hindi siya demon na na kaluluwa ng Nephilim. Wala nang katawan yung kaluluwa ng Nephilim. Hindi na yan sila ganong paano. Pero harmful yan sila sa mga tao. Yan yung mga cursed souls, yung mga demons. Pero yung Prince of Persia na yun, entity yun. Fallen angel yun for sure. Entity siya. Kasi yung mga fallen angel, entity yan sila din eh. Mga yun eh. Mga maring mataas yung rank ko yun noon sa impyerno siguro. Yung Prince of Persia na yun. Pero hindi siya tao ha. Entity yun. Baka yun lang ang sumisimbolo sa Persia, na Prince of Persia. Yung entity na yun. O diba? May mga humaharang yan guys. Pag may mission ka, may mga nanggugulo yan. Mga entity, dark entity, evil entity, mga fallen angels. So, may labanan yan, no? Nakipaglaban din yung mga angels yan para protektahan at dipinsan din yung may mga mission, yung may mga purpose.
Pinarangan niya kung kaya pinadalhan ng God, no, ng tulong si Angel Gabriel para maihatid na yung message doon kay Daniel. 'Di ba si Daniel yun yung nakakaintindi ng mga para manghula din yun si Daniel manghula yun nahulaan niya yung mga meaning ng panaginip. Noong unang panahon pa, may mga manghula na talaga. So, depende naman kasi kung sino mag-guide kasi sa hula, guys, eh. Meron kasi ng mga hula na demonyo o evil spirits ang nag-guide sa kanila. Pero meron naman ng mga angel. So, depende naman kasi yan sa klase ng depende, no? Depende. Meron sa side ng light, meron naman sa side ng evil. Noong unang panahon pa, katulad kay Daniel, manghula yun. Tapos yung mga kung ano pa na nahulaan niya. 'Di ba? Maano nga yun magaling manghula 'di ba? Kung ano yung mga meaning ng panaginip at yung mga nakasulat sa pader. At hindi ko alam kung ano pa iba na hulaan niya. Ayun ang alam ko. Wala namang masama ng yung mga ganun ng hula basta galing sa Diyos yung mga messages na yun. Basta galing sa kalangitan. No? Maliban lang kung yung tao ay ginagamit ng devil or sa evil forces. Pwede may man-distract sa mga kagaya nito ng mga evil forces, lalo na kung mayroong mga messages from heaven na gusto nilang i-distract, guluhin yung reading, mga gano'n na gusto nilang mag-interfere. Yan. Seven of Cups. Para hindi nga malito itong person mo. Para hindi siya ma-confuse. Para hindi siya ma-distract. Ayan. Kasi tinatry na i-distract ng mga elemento yun Naiinggit yung mga elemento. Elemento inggitiro. Inggitira. Angels, patayin nyo lahat ng mga elemento na umaharang sa past nila ang dalawa. Ng person niya. Sa nireadingan na to. Sa ganun ay mawala na yung mga humarang na yung mga elemento. Kasi mga evil forces yan sila, guys. Talagang pinapapatay ng God na yung yan. Kasi diba, nasa end of times na tayo. Oy, guys. Yung pala yung nabalitaan yun, yung barko ng China, mga fishing boats, tsaka yung mga pang-militar na barko nila. Binumba na ng ng Amerika. Napanood ko lang. Baka iba walang alam. Ako napanood ko yun Dun sa sa West Philippine Sea. Merong Tagalog na dun sa YouTube na balita ng mga YouTuber din. Ano bang iniisip ng person mo na yan? Itong person mo na to, anong iniisip niya ngayon na gagawin na? Anong next niyang gagawin daw? Seven of Swords. Ang makatakas. Ang maisahan ang mga elemento. Yan ang umaarang sa kanya Upright ba to? Ang mga elemento. Baka hindi niya alam yung elemento. Para bang nagtatago, mag-sneak away siya. Ang makalusot sa mga elemento. Ang makalusot.
Hindi eh. Ay, may andito. May isa lang siguro guys, no? Tatlo kasi mahaba explanation yan. Hindi daw. Hindi yan. Gumawa siya ng tricks ba? Para makarecover na siya sa sadness, sa emotional turmoil, sa kalungkutan, sa grief. Alam niyo yung parang iniiwasan niyo yung maybe feelings niya, yung maging emotional siya, ganon. Yun ang next niyang gagawin, no? Pero anong next niyang gagawin na binabalak ng person mo na yan na naging body ng Three of Pentacles? Anong binabalak niyang gawin towards you? Mag-recover daw muna siya sa negative emotion niya. O yung parang naging ano siya, naging sad, nag-grief. So gusto niya matakasan yun, gusto niya makarecover doon, gusto niya maiwasan yun, yung ganong naramdaman niya kasi ano yun eh, pinapa-emotional talaga siya, yung ginagawa siyang emotional para maging mahina siya ng mga elemento, ng, alam niyo naman, nasa side ng evil forces, di ba? Four of Wands, upright ba tong Four of Wands? In reverse. Wala pa. Wala pa siyang balak na gagawin kasi nagja-juggling pa to. Wala pa siyang balak na gagawin eh. Yung balak niya. Wala pa. Hindi pa siya sure kasi ngayon eh. O, kung sa balak niya. Sa balak ka. Ano ang kasi pinapa-juggling pa siya. Gusto niyang makarecover muna sa yung pang bibiktima sa kanya ng mga elemento, sa panglalaro sa kanya ng mga elemento na parang inilalaroan yung emosyon niyan na para maging emotional siya, para magdana siya ng emotional turmoil, para mag-grief siya, para instead na mag-take siya ng action ay alam niyo manghina na lang siya, mapanghinaan ng loob at umiyak na umiyak. Yung ganun, pinaglalaruan siya. Tapos tawa naman siguro yung mga elemento niyan. Ayan. Pero magkaiba talaga yung fallen angels guys sa elementals kasi spirits of nature yan eh, yung elementals. Yung fallen angels na tinatawag. Pero fallen angels yun yan sila. Pero alam mo yung magkaiba na klase. Magkaiba silang klase. At ang alam po yung mga elementals na yan sa kwento na matatanda ay mga ano yan sila guys, yung mga pinaglalaglag din, no? Kasi mga fallen angels din daw yan sila. Pero dahil sa wala silang pinanigan, nagkaroon ng war sa langit daw, ay pati sila pinaglalaglag dito sa lupa. Hindi sila kumampi sa Diyos. Hindi din sila kumampi doon sa kabila. Kaya pati sila pinaglalaglag. Kaya magkaiba pa rin. Pero fallen angels din daw yan, mga yan. Pero magkaiba. Parang ibang klase ba? Parang magkaiba sila na klase. Ganon. Dahil mawawala na yung mga humaharang na yan, ay makapag-take na ng action yung person mo na yan. For sure. Makaklaruhan yan. Tinutulungan naman siya ng mga angels para maklaruhan siya. Yan. Yung mga angels na tumutulong naman sa kanya. Kasi, this is divinely guided na connection. That's why tinutulungan kayong dalawa ng mga angels. Ayan. Ng mga celestial beings. So, dapat yan sa person mo, huwag mag-juggling. Dapat maging wise siya. Tatak niya sa isip niya na may mga gustong kumontrol o pumigil sa kanya na pinaglalaroan yung thoughts niya, emotion niya. Mga sa side ng evil forces na hindi nakikita. So, dapat ay, pag naging aware na siya, ay dapat ay huwag siya magpapigil, huwag siya magpakontrol. Dapat ay huwag niya sundin yung susul sa kanya.
No, huwag niya sundin yung sinasabi sa kanya o yung panglalaro o yung ginagawa na pangontrol sa kanya o panghaharang. Huwag niyang hayaan na pigilan siya ng mga elemento o ng mga evil forces na yan. So, evil forces yung mga elementals na yan. Dahil isa yan sa mga fallen angels yan. Yan ang pagkaalam ko. Pero magkaiba lang talaga sila ng mga fallen angels na nandun sa impyerno. Kasi mukhang malalakas na talaga yung mga nasa impyerno na yan. Nandun na yung mga prince of hell na yan. Ang bed ko ang cute naman nito. Ano ang next na mangyayari? Ano ang next move ng person mo sa kabila ng nagja-juggling siya, no? Na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi siya makapag-decide. Parang natingga na siya. Baka wini-weigh niya kung ano yung best na gagawin niya. Ano yung tama, ano yung mali. Mga ganun. So, dapat maging aware siya na may nagpapajuggling sa kanya. Kung bakit siya ganyan. Hindi siya makapag-take na action. Ano ang next na gagawin ng person mo na to? Na nag-embody ng, ito. Isa lang to sila eh. Na nag-embody ng Three of Pentacles. Eight of Pentacles in reverse. And King of Wands in reverse. Hindi pa to guys mag-e-effort sa'yo. Parang iiral pa yung insecurities nito. Kasi yun ang parang yun ang iparamdam sa kanya ng mga elemento. Yung ma-insecure siya. Makaramdam siya ng insecurity. Kaya maduduwag na lang siya, matatakot siya na mag-invest sa'yo. Diba? They will play your person's emotion and thoughts. Para yun na yung mga pinapasok na sa person mo. Yung mga ganun na makaramdam ng insecurity yung person mo. Instead na maging confident. Kung wala yung mga elementals na yan, hindi ma-insecure itong person mo. At mag-i-effort yun sa'yo continuously. Pero dahil sa mga elementals na yan, yan ang humahadlang, humaharang. Yan ang pumipigil sa person mo. Yun, through that, napipigilan nila yung person mo. Yung ina-atake nila insecurity ng person mo. Makaramdam yung person mo ng insecurity. Insecurities, fear, anxiety, yung ma-stuck, yung hindi makapag-decide na i-pursue ka, yung mag-juggling na lang siya, gawa ng evil forces yan. So, dapat aware na yung person mo dyan. Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na to? Darating na yan sa'yo. O gustong-gusto niyang ma-reunite kayo pero nagpapapigil naman siya, nagpapadala naman siya sa sulsul at manipulation. Manipulation yung mga elemento ng evil forces Nagpapadala naman siya. Hindi siya nagfo-focus nagpapadistract siya sa mga evil forces. Hindi siya nagfo-focus dun sa goal niya na ma-reunite kayo Nagpapadistract pa siya sa mga elementals. Sa mga evil forces. Mahina tong person mo na to. Ito daw ang next na mangyayari. Queen of Cups in reverse. May maging vicious, may maging cold. Ikaw? Ikaw. Yes, ikaw to. Na maging vicious, maging cold.
unemotional na lang towards sa kanya. Oo, dahil hindi siya magte-take ng action pa agad-agad. Dahil hindi siya nagte-take ng action, dahil hindi siya nag-e-effort. Dahil instead na yung focus ng isip niya, doon siya mag-focus sa yung ma-reunite kayo, inintindi pa niya. Pinakinggan pa niya yung mga manipulation, sulsol ng mga elementals na inatake yung insecurities niya para ma-insecure siya. Yung mga flaws niya para makaramdam siya ng insecurity. Yun na yung way ng mga elementals para pigilan siya. Dapat maging intelligent yung person mo and wise. Yan ang tricks ng enemy. Yan ang isa sa ginagamit pati yung mga inflict ng fear. Ganyan yung mga yan. Elementals are entities also. O, diba? Kasi, ang alam mo, fallen angels talaga yan. Pero mga, nasa nature sila nilagay. O doon sila nakatira sa nature. No? Unlike sa mga fallen angels na mga, yung tinatawag na Diablo, nandun yun sa impyerno yung mga yan. Pero actually, sa ilalim yun sila ng lupa talaga yung mga elementals. Kasi, nakapasok na ako sa mundo ng mga yan. Pero iba-iba naman kasi yung karayaan nila. Sa Encanto, sa ilalim ng lupa, may lagusan yun sila. Hindi naman malaki yung lagusan. Maliit lang. Tamtaman lang. Na yung madaanan. Maliit na eh. Maliit siya. Oh. Sa ilalim ng lupa yan. Ewan ko lang yun sa iba. Kasi napuntahan ko. Hindi ibig sabihin na pati yung katawan ko. Yung ano ko lang, espiritu ko lang nakarating doon. Yung parang nag-astral travel ba? Ganun. Pero hindi ko sinadya yun na mag-astral travel. Ha? Parang kasama na yun sa ma-experience ko. Basta, ganun. Parang alam niyo yung in a trance state. Parang ganun. Malalaman niyo naman parang nag-astral travel yung inyong kaluluwa. Yung soul niyo, spirit niyo. Yun. Sa mga batikan na sa mga ganyan. Ako hindi pa ako batikan sa mga ganyan eh. Pero I'm aware na kung ano yung mga na-experience ko sa parang yung nag-astral travel yung soul ko, yung kaluluwa ko, yung spirito ko. Ganun. Meron pa yung sa mundo ng mga Encanto, dalakit. Yung dalakit na klase ng Encanto. Mabibilis. Parang mabilis sila tumakbo, guys. So, basta mabilis sila. Mabilis. Tapos parang may dinikit na itim na patch. Sa likod ko yun, yung dalakit na yun. Hirap na hirap akong tanggalin siya. Ewan ko kung ano itim na yun, yung itim na yun na patch. Tapos nung dinikit niya sa likod ko, nanghina ako, guys. Nanghina ako, parang, basta nanghina talaga ako na parang nawalan ako ng malay. Yung ganun. O, na-share ko po tuloy sa inyo yung mga tungkol sa mga ganong bagay. Mga dalakit. Mas sama daw yun sila. Yung dalakit na yan. Ewan ko ano yung itim na patch na yun. Tapos dito ko din. Pero yung dito ko natanggal ko yun. Yung sa likod ko. Tinatanggal ko parang hindi siya matanggal. Simula nun, parang nahina ako, guys. Simula nun nadikitan na likod ko. Yung likod ko ng itim na patch na yun. Dalakit. Ewan ko ba kung ano yun. Kasi hindi na naman tayo nakatira dito sa mundo to eh.
Ano kaya yung itim na patch na yun? Queen of Cups in reverse. Itim siya na madikit, na flat. Kung, ay. So, may mga kaibigan dyan na elemento. Kaso lang, mga fallen angel yan sila, guys. Be aware, no? They're fallen angels. Queen of Cups in reverse. So, yun na. At maging maging cold ka na lang. Maging unemotional towards sa kanya dahil sa hindi pa siya nagtitake na action. Parang timang. Nagpapadala siya sa tricks and scheme, deceit, and manipulation ng mga elementals. Kasi kung hindi siya magpapigil, no, sa mga elementals na yan, kung hindi niya yan pansinin, kung hindi niya pairalin din yung insecurities niya, alam niyo yung red coral, pangontra daw yan si elementals. Yan, magsuot siya niyan para hindi na siya magulo ng mga elementals. Kahit isa lang, pwedeng sa ring, bracelet, yan, pangontra daw yan eh. Sa akin nga, nung sumasakit yung ulo ko, yun lang yung sinusuot ko. Kasi, yun ang pasakit ng ulo ko lumalabas sa bara, mga elementals. Kasi natake din ako ng elementals. Oh. Pero ngayon, hindi na ako naglalagay. Hindi ko kasi type yun eh. Yung red coral. Nalagay ko na sa pintuan ko, guys. Kasi nawala talaga yung sakit ng ulo. Nawala talaga yung sakit ng ulo ko. Hindi na sumasakit yung ulo ko pag may red coral. Pero hindi na ako ngayon nagsuot. Hindi ko lang type. Queen of Cups in reverse. Ano to eh? Para bang maging vicious ka o parang sasama yung loob mo sa kanya. Parang ayaw mo na lang maging emotional towards sa kanya. Maglalagay ka ng boundary na lang, ganun, na healthy boundary, parang ganun. Parang pipigilan mo na lang yung emotion mo sa kanya, gawin mo na, parang maging cold ka ng emotional towards sa person na yan. Yun ang next na mangyayari dyan. Ano ang next pa na mangyayari sa inyo ng person mo na yan? Itong person mo na to na 3 of Pentacles. Up. May makarecover o magkaroon ng new beginning sa inyo with the 10 of Swords in reverse kasi in reverse siya. Or may makarecover, may mag-forgive, may makarecover sa yung masakit na pinagdaanan niya, sa mga nangyaring masasakit sa buhay niya, no? Ganon. Yung masakit na pinagdaanan niya. At makapag-forgive na siya. Sino yung person mo ba? Tingnan natin ha. Yung person mo. Kasi parang meron pa to talagang pinagdadaanan yung person mo. Mari isa yan sa ginagamit din ng yung kasi nasasaktan pa rin siya. Ginagamit ng elementals din, no? Yung ganong feelings niya, yung nasasaktan pa rin siya. Tinatake advantage nila yon para mapigilan yung person mo, para mahadlangan nila, para maharangan nila. Kasi may nag-end may nag-end sa inyo, so nasaktan to, no? Dahil sa nangyaring ending, parang there's destruction, na destroy, baka yung mga elementals din yan ang napahiwalay ba sa inyo ba? Ganon.
Dahil naghiwalay kayo, sino bang napahiwalay sa inyo, mga elementals ba? Hindi. Ano yan? Anong reason bakit kayo naghiwalay? Six of Cups. Dahil sa soul connection, o dahil sa Six of Cups na to, dahil sa twin flame mo, dahil sa twin flame mo, kung kaya naghiwalay kayo, siguro kilala mo yung twin flame mo, at baka naging kayo ng twin flame mo, or else ay kailangan nyo munang magkakilala ng twin flame mo. Yung twin flame naman ay hindi naman karamihan nagkakatuluyan yung mag twin flame. Kasi parang ano siya parang nagkakaroon ng conflict sa inyong dalawa. Or sa umpisa, o nakakaramdam kayo ng mga insecurities. Ganon. Kung kaya, pinastagnant muna na stagnant itong connection nyo. O nag-end yung relationship ninyo nitong isa na to. Dahil kailangan na makilala mo muna yung twin flame mo. Kasi, pag nakilala mo yung twin flame mo, malaki mag-improve sa'yo. May mga magbago, may mag-improve sa'yo. At mas makikilala mo yung sarili mo. Ganon. May may purpose yun. And, ano ang next na mangyayari sa inyo? Itong person na to. Upright being the Hermit. May aalamin tong person mo. Yes, may aalamin siya, yung person mo na yan. O, may mga aalamin siya. At magtatagumpay siya na malaman niya yun. Kung ano man yung mga aalamin niya. Kung bakit ka naghiwalay. At kung paano kayo makapag-umpisang muli, kung paano kayo mag-umpisa na magsama na. This is divinely guided. Yung twin flame naman, hindi naman lahat ay nagkakatuluyan, di ba? Na mag-twin flame. Minsan, hindi talaga nagkakatuluyan yung mag-twin flame. Minsan sa iba siniswerte na kung para sila sa isa't isa din, nagkakatuluyan sila, di ba? Pero yung purpose niya, kung bakit nagmi-meet na yung mag-twin flame, ay para mag-grow lalo yung bawat isa. Mag-improve, no? Parang ganun. At mas makilala nila yung sarili nila. Parang ganun ba? Pero ito yung person na divinely guided kayong dalawa. Yan. Nasabi pa nga ng iba, pag twin flame, toxic daw. Toxic daw yung relationship pag twin flame mo ang karelasyon mo. Sa umpisa siguro. Kasi umiiral yung insecurities. Pero pagka nasanay na kayo sa isa't isa at you know how to deal with your insecurities, na-aware na kayo, na ganun ang connection ninyo, na mag-twin flame kayo, you know how to live peacefully na. Kung paano kayo mamuhay ng komportable sa isa't isa at close sa isa't isa at masaya kayong magsama pagka ganun. Ito naman, yung person mo na to, ano ang next na gagawin yan, no? After that, hindi na siya mag-aantay pa o yung mag-antay pa ng matagal, no, na
na mag-take na action or ano. Upright ba to? Yeah, it's upright and clarified by the will. Na lumayo. Saan? Sa lugar niya. Sa lugar niya. Lalayuan niya yung lugar niya kasi ano, pupuntan ka? Hindi. Kasi yung lugar niya, lalayo daw siya sa lugar niya kasi yung lugar niya na yun, may nagre-restrict sa kanya doon. Yan, dyan, parang may nagpapajuggling sa kanya, may nagpapatingga sa kanya. Sa lugar niya na yan. May mga pumipigil sa kanya sa lugar niya na yan. Nandun yung mga elementong pumipigil sa kanya. Kaya lalayo siya dun sa lugar niya. Ayan. Para mamuhay na siya ng gusto niyang buhay, wini-wish niyang buhay, para maging masaya na siya sa buhay niya. O mamuhay na siya ng gustong-gusto niyang buhay. Ganun. At ano ang next niyang gagawin after that? Let's see. Upright ba yan? Strength? Oo. Upright naman siya. Ay, maging matapang na yan siya, guys. Na lalapit sa'yo. Na maging maamo na yan sa'yo. Magpa-tame na yan sa'yo. O hindi na siya maging mailap pa sa'yo. Siya na yung kusang lalapit sa'yo. Para magsama na kayong dalawa. Ganon. Kunwari siya tong leon, ikaw tong babae. Makipagbati siya sa'yo. See? Makaka-recover na yan siya sa emotional turmoil, sa pag-grief. At ano ba to? Upright ba to? In reverse. Babalik siya sa'yo. Babalik siya sa'yo. See? Upright ba itong Ten of Wands? In reverse. Malilieve niya na pati yung mga baggage, resentment, yung kung meron siyang ano sa'yo, yung galit, ay makapag-forgive na yan siya. Or lalo na kung sinusula ng mga elemento yan, na mas lalo siyang nagalit sa'yo dahil sa susul ng elemento, no? Kasi minamanipula yung utak niyan, emosyon niyan. Yan, ma-release niya na yung mga baggage na yun, mga negativities, mga resentment, kung ano man yan. Ito na yung ma-release na yung mga yung matatanggal sa kanya, yung mga umaatake sa isip niya. More on thoughts, yung atake ng mga yan kasi minamanipula nila yung isip ng person mo. Diyan nakokontrol yung person mo, yung utak niyan ang minamanipula ng mga elemento na yan. Inaatake nila yung utak ng person mo. Hindi. Yun, utak niya talaga inaatake ng mga elemento para makontrol siya. So, dapat maging aware siya. Ano pa? Alam niyo yung amethyst? Pangontra sa stress yun. Sa anxiety, baka nagkakaroon ng anxiety yung person mo, lumabas yung Nine of Swords kanina. Para hindi siya ma-stress, para hindi siya mag-overthink, para makalma yung isip ng person mo. Ganun. Para ma-relax. Pinapa-overthink siya ng mga elemento. Inaatake yung isip niya. Parang walang pahinga siguro yan. Pagod na pagod yan. Stress. Parang natuturete yung utak niyan. Nababalisa yan. Inaatake kasi yung utak niya. So, anong next na move ng person mo towards you? Mag-i-invest yan sa'yo. Mag-i-invest yan. Mag-i-invest at mag-i-invest yan kasi yan ang darating sa'yo. Kaso lang, may mga pagdadaanan pa.
Maring part ng divine plan yan. Part ba ng divine plan yan? Ano, upright? Upright ba yan? Ay, hindi naman daw. Talagang may nang atake lang. Yung inaatake siya ng elemento, yung isip niya. Hindi. Pero tinutulungan naman siya ng mga angels kahit paano. Para hindi siya malito, para hindi siya ma-distract na mga yan. Ano kaya angels kung patayin nyo na lang yung mga elemento na yan? Na mga nandi-distract at na mga... ang patayin nyo na lang yan. Visit naman. So, ayan. Ito na lang guys for collective reading.